Sa isang maliit na baryo sa paanan ng bundok, nakatira ang isang batang babae na ang pangalan ay Tala. Siya ay 9 gulang, payat, may mahabang buhok, at laging may ngiti sa kanyang labi. Hindi siya mayaman, pero napakayaman ng kanyang imahinasyon. Gustong-gusto niyang gumuhit gamit ang kanyang lumang kahon ng Crayola kahit ang iba putol-putol na at halos wala ng kulay. Araw-araw, pagkatapos ng klase, umuupo siya sa ilalim ng punong mangga sa tabi ng bahay nila. Dala ang isang tipak ng scratch paper at ang kanyang Crayola, gumuguhit siya ng mga bituin, bulaklak, hayop, kastilyo, at minsan, mga kakaibang nilalang. Wala siyang laruan, pero sa kanyang mundo ng guhit, siya ang prinsesa, tagapagligtas, at imbentor ng lahat ng bagay. Isang hapon, habang pauwi siya mula sa paaralan, biglang umihip ang malakas na hangin. Napatigil si Tala sa ilalim ng matandang punong akasya nang may mapansin siyang kakaiba. Isang maliit na kahon may kintab, parang may bahagharing kumikislap mula sa loob ay nakaipit sa ugat ng puno. Lumapit siya, lumuhod, at binasa ang nakasulat sa takip ng kahon. Mahikang Crayola iginuhit mula sa puso, nagiging totoo. Napakunot ang noo ni Tala. Akala niya ay biro lang. Ngunit nang buksan niya ito, halos mapasigaw siya sa tuwa. 12 Crayola ang nasa loob, lahat ay kumikintab na parang ginto, pilak, at bahaghari sa isang buong araw na sikat ang araw. Dali-dali siyang umuwi. Sa kanyang mesa, kinuha niya ang isang puting papel at sinubukan ang isang kulay asul. Gumuhit siya ng isang pandesal na may palaman. Ilang segundo pa lang ay lumiwanag ang guhit, at sa kanyang harapan, ang pandesal ay naging totoo mainit pa. Hindi siya makapaniwala. Muli siyang gumuhit ng baso ng tubig, ng damit, ng manika. Lahat ay naging totoo mula noon, araw-araw ay gumagamit si Tala ng mahiwagang Crayola para tumulong sa kanyang pamilya at mga kapitbahay. Kapag walang pagkain ang kanilang kapitbahay, gumuguhit siya ng prutas at gulay. Kapag umuulan at walang payong ang matanda sa kanto, gumuguhit siya ng payong at ibinibigay ito. Ang mga bata sa baryo ay humahanga sa kanya. Tinatawag siyang Ate Tala na may maiwang Crayola. Ngunit isang araw, isang batang lalaki na si Bruno, ay nakaramdam ng matinding inggit. Si Bruno ay madalas nag-iisa, mayaman, pero walang kaibigan. Wala siyang pakialam sa iba at laging galit. Nakita ni Bruno si Tala habang gumuguhit ng laruan para sa batang si Nina. Sa halip na matuwa, sumimangot siya. Hindi siya espesyal, bulong ni Bruno. Gagamitin ko yung Crayola para sa sarili ko. Kaya kinagabihan, habang tulog si Tala, palihim na pumasok si Bruno sa kanilang bahay. Kinuha niya ang kahon ng mahikang Crayola at tumakas. Kinabukasan, nagising si Tala at naghanap agad ng kanyang mahiwagang kahon. Wala na ito. Napaiyak siya. Lumingon si Bituin, ang kanyang ginuhit na puting pusa, at tila may naamoy na bakas. Sinundan ni Tala si Bituin. Mula sa damuhan, nakita nila si Bruno, nakasakay sa isang higanting lobo na nilikha gamit ang Crayola. Si Bruno ay tumatawa, at sa langit ay gumuguhit ng mga masasarap na pagkain, mamahaling laruan, at mga damit para sa sarili. Ako na ngayon ang may mahika, sigaw niya. Bruno, ibalik mo yan, sigaw ni Tala. Hindi mo alam kung paano gamitin iyan. Ngunit imbes na makinig, gumuhit si Bruno ng mga higanting ibon upang takutin si Tala. Lumipad ang mga ito papunta sa kanya. Takot na takot si Tala, pero bigla niyang naalala ang kanyang lumang Crayola, ang lumang kahon na gamit niya bago pa niya nahanap ang mahiwagang Crayola. Binuksan niya ito, at kinuha ang pinakaubos na kulay brown. Hindi mahalaga kung may mahika o wala, bulong niya. Basta mula sa puso. Gumuhit siya ng panangga, isang bilog na liwanag na hugis puso. Laking gulat niya, gumana ito, hindi kasing liwanag ng dati, pero sapat upang maprotektahan siya. Napagod si Bruno. Habang ginuguhit niya ang mas maraming lobo, unti-unting naging kulay abo ang Crayola. Hindi niya alam na ang mahikang Crayola ay tumitigil kapag ginagamit sa kasakiman. Bumagsak ang higanting lobo ni Bruno mula sa langit. Sigawan ng mga bata sa baryo. Ngunit bago pa ito bumagsak sa lupa, iginuhit ni Tala ang isang higanting ulap na unan. Ligtas na nahulog si Bruno. Tumayo siya at napatingin kay Tala. Bakit mo ako tinulungan, kahit kinuha ko ang mahika mo? Ngumiti si Tala. Dahil mas mahalaga ang kabutihan kaysa paghihiganti. Lahat tayo pwedeng magbago. Napaluha si Bruno. Tinanggap niya ang kamay ni Tala, at ibinalik ang kahon.
Sa sandaling iyon, ang Crayola ay kumislap muli at isang bagong kulay ang lumitaw, gintong kulay na may hugis puso. Mula noon, nagtulungan sina Tala at Bruno sa pagguhit ng mga bagay na nakatutulong sa buong baryo. Ginamit nila ang mahiwagang Crayola para gumawa ng silungan, palaruan, at mga libro para sa mga bata. At si Tala siya pa rin ang batang masayahin, mahilig gumuhit, at may pusong busilak na kahit wala ang mahika, kaya pa ring tumulong at lumikha.